Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 636, Immobile like a mountain. Tiningnan ni Zhu Wuchang ang grupo ng mga henyo, mayroong 64 na nakatayo sa entablado ng labanan. Ang ilan ay nakatayong mag-isa habang ang iba ay sumali sa mga grupo. Nakapagtataka, ang pinakamalaking grupo ay ang binubuo ni Lin Feng at ng kanyang mga kaibigan. May 5 taong nagiinuman at nagkukwentuhan. Iba yung iba, mukhang seryoso at solemn na. Hindi sila kasing relaxed ni Lin Feng at ng kanyang mga kaibigan. Congratulations sa paggawa nito sa ngayon, sabi ni Zhu Wuchang. Sa isang iglap, ang atensyon ng lahat ay nasa Zhu Wuchang, maging ang mga karaniwang tamad at pabaya. Magsisimula na ang huling round ng Great Competition ng Zuyu. Mga totoong laban. Ngayon lahat, umakyat tayo sa Flood Dragon Cave, sabi ni Zhu Wuchang habang nakaturo sa labasan. Kahit iisa lang ang labasan, sa taas nito, may sapat na espasyo para mag-accommodate ng 64 na tao. Ang mga silweta ay kumikislap at lahat sila ay umakyat sa buntot ng Flood Dragon Cave. Pagkatapos ay naupo silang naka-cross-leg. Tara na, sabi ni Junmo Shi kay Lin Feng at sa iba pa nilang kaibigan. Binaba ni Lin Feng ang isang prasko ng hot unit at kumislap ang matalim na ilaw sa kanyang mga mata. Magsisimula na ang huling round ng Great Competition ng Zuyu. Inalag ni Lin Feng ang kanyang braso at nawala ang mga bote ng alak sa sahig. Tumayo si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan at tumalon papunta sa Flood Dragon. Hinihintay nila si Zhu Wuchang. Ngayon, ipakita ang iyong mga susi upang makita ng lahat ang mga ito, sabi ni Zhu Wuchang, at lahat ay sumunod. Gusto ni Zhu Wuchang na makita ang mga numero sa unang tingin. Kahit na ang mga bilang na iyon ay hindi sumasalamin sa lakas ng mga tao, nagbigay pa rin ito ng indikasyon sa lahat tungkol sa kanilang potensyal. Sino ang una? Maraming mga tao na lumabas pagkatapos ay hindi alam kung sino ang nauna. Na-curious sila para malaman kung sino iyon. Nakasimangot ang ilang tao. Tumingin muna sila kay Diling pero hindi siya iyon. Pagkatapos ay tumingin sila kay Duan Wudao, Junmo Shi. Pangatlo, pang-apat at pang-5 sila. Nasaan ang una at ang pangalawa? Tanong ng ilan sa kanila na naiinip na. Ayan. May sumigaw ng matagpuan nila si Lin Feng, nagulat sila. Napatingin ang lahat sa susi at saka iniangat ang ulo para tingnan ang mukha ng may hawak nito. Karamihan ay namangha ngunit ang ilan ay mukhang nasa sabik. Lin Feng. Si Lin Feng ay puno ng sigla ngunit nakalusot lamang hanggang sa ikalimang Zuan Chi layer. Nang makita ng mga tao na ang mga tao ay nakatingin kay Lin Feng nang nanunuya, sila ay tumawa rin. Paanong hindi sila matutuwa? Ang swerteng lalaki. Nakakagulat na nakuha ng ganoong basura ang susi, sabi ng isang tumatawa ng nanunuya. Tumingon si Lin Feng at nakita ang isa sa 7 sugo, nasa kamay niya ang ika-58 susi. Ngunit pinagtatawanan pa rin niya si Lin Feng dahil sa kanyang cultivation level. Sinisikap niyang gawing mas maganda ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtawa sa unang lugar para makabawi sa kanyang malapit na huling lugar na susi. Pagtatapos ng ranggo, pang-anim mula sa ibaba. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng, at pagkatapos ay hindi na niya pinansin ang taong iyon. Ang mga tao mula sa Tianfeng ay namangha, lalo na ang ikatlong sugo. Pinahiya lang sila ni Lin Feng. Basura. Kung matapang ka, piliin mo ako. Malamig na sabi ng ikatlong sugo mula kay Tianfeng. Siya ang pang-anim mula sa dulong ngunit nais niyang patunayan sa lahat na siya ay malakas. Si Lin Feng ang nauna, kaya kung papatayin niya si Lin Feng mapapatunayan niya sa lahat na siya ay malakas. Ngunit hindi siya pinansin ni Lin Feng, hinamak niya siya. Matapos matikman ng karamihan ang kanilang sorpresa na nakuha ni Lin Feng ang unang susi, hinanap nila ang pangalawa. May isang magandang babae sa gilid niya, Tang Yuyu. Nagulat na naman ang mga tao. Nakapagtataka, ang una at pangalawang posisyon ay hindi hawak ng 8 pinakanamumukod tanging mga henyo ng kompetisyon. Sige. Simulan na natin ang ikatlong round. Nais kong ipaalala sa iyo na dito ka makakasilaw. Kahit na hindi ka nakakuha ng isang mahusay na susi, maaari ka pa ring magtapos bilang isang nakasisilaw na kalahok. Makakakuha ka rin ng ilang kayamanan mula kay Shengang kung mabubuhay ka. Kung mamatay ka, wala kang makukuhang anuman. Mabagal na sabi ni Zhu Wuchang. Lalong nagmukhang naiinip ang lahat. Sa katunayan, ang pagiging nasa fighting stage sa Great Competition ng Zuyu ay isang karangalan, isang maluwalhating sandali. Ngunit batid na magkakaroon din sila ng ilang uri ng kayamanan mula rito. Magiging mabuti si Shengang sa kanila. Kung magtatapos ka ng mas mataas sa mga ranggo makakakuha ka ng higit pang kamanghamanghang mga kayamanan. Idinagdag ni Zhu Wuchang, na ginagawang mas determinado ang lahat. Sige, simulan na natin. Lin Feng, una ka, sabi ni Zhu Wuchang, tumango kay Lin Feng. Sa isang iglap, tumalon si Lin Feng sa gitna ng entablado. Lin Feng, nakuha mo ang unang susi kaya ikaw ang unang pipili. Maaari mong hamanin ang sinuman maliban sa mga natapos sa nangungunang 10. Ang mga tao ay nakatuon kay Lin Feng. Naiinip silang makita kung sino ang pipiliin niya. Sa kanyang lakas, malamang napipiliin niya ang isa sa pinakamasama. Sinulyapan ni Lin Feng ang karamihan, walang masyadong tao ang natatakot sa kanya. Sa totoo lang, maraming tao ang umaasa na mapili, lahat sila ay gustong talunin ang nakakuha ng unang susi. Iyon ay magiging isang prestihiyosong tagumpay.
Sa wakas, tumingin si Lin Fang sa ikatlong sugo na nakatitig din sa kanya. Hindi naman mahina ang ikatlong sugo, at nagkusa siyang tumayo. Malamig siyang ngumiti. Naghahanda na siya para makipaglaban. Napakaraming tao ang gustong lumaban sa akin dahil nasa akin ang unang susi, diba? Galit na sabi ni Lin Fang. Tumingin siya sa ikatlong sugo at sinabing, dahil gusto mo talagang lumaban, pumunta ka na lang. Ang ikatlong sugo ay ngumiti at tumalon pasulong, haharapin niya si Lin Fang. Bastos ka, isa ka talagang basura. Ipapakita ko sa iyo kung paano lumaban ang isang tunay na lalaki. Malamig na sabi ng ikatlong sugo. Dahan-daang itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin kay Zhu Wuchang. Mister, pwede na ba tayong mag-away? Hindi na kailangang tumingin sa akin. Nasa stage ka na, umpisahan mo na, sabi ni Zhu Wuchang. Bahagyang tumango si Lin Fang, ang ikatlong sugo ay mukhang mas mapagmataas at mapagmataas sa bawat segundo. Ang ikatlong sugo ay agad na tumalon sa hangin at itinapon ang sarili kay Lin Fang. Nagkaroon ng ilusyon sa paligid ng kanyang katawan na tila isang elepante. Ang ikatlong sugo na iyon ay miyembro ng Wanziyang sect. Mayroon din siyang 10,000 elepante na kasanayan at naglalabas ng napakalaking lakas ng ligaw. Mukha siyang galit na galit, nakatitig kay Lin Fang sa paraang makahayop. Hindi ka makatiis kahit isang atake, dudurog ka ng lakas ng aking 10,000 elepante. Una, nakakatawa, kawawa ka. Isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas sa kanyang bibig. Siya ay gumagalaw patungo kay Lin Fang na may hitsura ng isang elepante. Sa paligid niya ay malakas na hangin ang nagpapalipad sa mga damit ni Lin Fang sa hangin. Si Lin Fang ay parang isang dahon na lilipat sa hangin. Mamatay. Boom. Ang lakas ng 10,000 elepante ay bumagsak sa katawan ni Lin Fang. Isang napakalakas na hangin ang sumalakay sa buong kapaligiran, ang mga tao ay nagkaroon na ng impresyon na nakikita nila si Lin Fang na durog sa ilalim ng lakas na iyon. Gayunpaman, biglang kumalat sa hangin ng isang napakalakas na hagong. Ang katawan ng ikatlong sugo ay biglang tumigil nang bumangga ito kay Lin Fang. Ang malalakas na hangin ay naglalabas ng mga sipol ngunit si Lin Fang ay ganap na hindi kumikibo, tulad ng isang bundok. Mukha siyang kalmado at tahimik na nakatingin sa mala-elepante na ikatlong sugo. Boom! Ang mga tao ay namangha, lalo na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng Wanziyang sect na agad na tumayo. Ang kanyang puso ay tumitibok habang pinagmamasdan niya si Lin Fang. Ano ang nangyayari? Ha? Mukhang natigilan din ang ikatlong sugo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang. Dama po ang kanyang mga kamao sa dibdib ni Lin Fang ngunit nakatayo pa rin doon si Lin Fang. Mukhang kalmado, payapa, parang Diyos. Ang hakbang na iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ng ikatlong sugo. Pagkatapos ay nagsimula siyang manginig sa takot. Ang kanyang 10,000 elepante na pag-atake ay tila walang silbi. Parang natutunaw ang puso niya sa mga sandaling iyon, kinilabutan siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 637, isang kamatayan at isang duwag. Paano ito posible? Akala ng ikatlong sugo, hindi niya maintindihan ang nangyari. Si Lin Fang ay nakalusot pa lamang sa ikalimang Zuan Qi layer ngunit ang kanyang corporeal body ay napakalakas na. Gayunpaman, ang ikatlong sugo ay nakalusot sa ika-6 na layer ng Zuan Qi ay gumawa ng isang kamanghamanghang pag-atake. Kahit na ang isang tao sa ika-7 o ika-8 layer ng Zuan Qi ay mahihirapang labanan ang kanyang 10,000 pag-atake ng mga elepante. Ang ilan ay namatay na sa pag-ataking iyon. Ngunit tumanggi si Lin Fang, hindi gumagalaw kahit isang iota. Tulad ng isang bundok, siya ay lubos na kalmado at tahimik. Masyadong malakas ang katawan niya. Ang lakas ng Herouka ni Lin Fang ay maaaring umikot ng 6,000 beses. Sa kanyang katawan ng Herouka ngayon at sa kanyang hindi masisira na gininto ang kakayahan sa katawan. Bukod, mayroon din siyang iba pang makapangyarihang kakayahan. Ang katawan ni Lin Fang ay napakalakas at solid. Hindi niya alam kung gaano siya kalakas sa kanyang sarili ngunit ang alam niya ay napakahina ng ikatlong sugo. Napakahina mo, mahinahong sabi ni Lin Fang habang nakatingin sa ikatlong sugo. Mahina. Kung ako ay isang tanga, ano ka? Tanong ni Lin Fang sa ikatlong sugo na hindi nakaimik. Naisip niya na sa kanyang 10,000 kasanayan sa mga elepante, magagawa niyang durugan kaagad si Lin Fang. Ano ang gagawin niya ngayon? Si Lin Fang ay isang piraso ng tae, isang piraso ng basura. E ano naman sa kanya? Si Lin Fang ay hindi nakagalaw kahit isang ayota matapos ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Ang pagiging makasali sa Great Competition ng Zuyu ay isang karangalan, isang pribilehiyo. Bukod pa rito, mayroon tayong pagkakataong makatanggap ng ilang kayamanan mula kay Shengang na tutulong sa atin na mapabuti ang ating pangunawa sa cultivation at sa gayon ang ating lakas. Mabagal na paliwanag ni Lin Fang, na ikinagulat ng ikatlong sugo. Bakit sinabi ni Lin Fang sa kanya iyon? Sa kasamaang palad, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong matamasa ang kaluwalhatiang iyon at ang mga pribilehiyong iyon. Masyado kang mahina kaya papatayin kita. Mabagal na ipinagpatuloy ni Lin Fang na nagpasimulang tumibok ng marahas ang puso ng ikatlong sugo. Papatayin siya ni Lin Fang. Inilagay ni Lin Fang ang kanyang kamay sa balikat ng ikatlong sugo. Hindi siya makakatakas, masyadong malakas ang kamay na iyon. Naging sobrang init ang kamay ni Lin Fang nang lumitaw ang ilang apoy dito.
Mabilis na nagmukhang takot ang ikatlong sugo nang lumitaw ang napakalaking apoy sa buong katawan niya. Nagsimula siyang magsunog ng buhay. Susunugan kita hanggang mamatay, iyon ang nararapat sa isang taong may malamig na pusong tulad mo. Sabi ni Lin Feng habang dahan-daang hinihila ang kanyang kamay palayo sa kanya. Ang pangatlong sugo ay nagsimulang sumigaw ng nakakaiyak na hiyawan. Mamamatay na sana siya. Gusto niyang patayin ang apoy ngunit hindi ito umobra, ang apoy na iyon ay tila naging parte na ng kanyang katawan. Patuloy itong nasusunog ng walang pagkaantala. Pagkatapos, naging abo siya at nawala kasabay ng hangin. Pinatay siya ni Lin Feng. Ang mga tao ay namangha. Sinunog ni Lin Feng ang ikatlong sugo hanggang sa mamatay. Kahanga-hanga ang laban ng iyon. Boom! Isang nakakatakot na enerhiya ang pumalibot sa katawan ni Lin Feng. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa mga tao, mas tiyak sa nasa katanghaliang gulang na lalaki mula kay Tian Feng. Naglakas loob kang patayin siya. Moron. Sabi ni Lin Feng, pagkatapos ay tumalikod siya at hindi siya pinansin. Bumalik siya sa kanyang upuan. Gusto siyang patayin ng mga tao mula sa Tian Feng ngunit hindi ito ganoon kadali. Dati, halos patayin na siya ng malalakas na cultivator mula kay Tian Feng. Pagkatapos noon, nangako si Lin Feng sa kanyang sarili na ang mga taong iyon ang una niyang papatayin. Ngayon ay tumutupad na lamang siya sa mga pangako. Ngayon ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay nangahas na magalit kay Lin Feng dahil sa pagpatay sa ikatlong sugo. Anong tanga? Tanga. Ang malakas na magsasaka ng Wanziyang sect ay namangha, gusto niyang patayin si Lin Feng. Sige. Humanda ka sa pangalawang laban. Sabi ni Zhu Wuchang, itinuro si Tang Yuyu. Tumalon si Tang Yuyu at walang pag-aalinlangan, itinuro niya ang pangalawang sugo mula kay Tian Feng. Nasa kanya ang 43 susi. Ikaw. Sabi ni Tang Yuyu, nagulat siya at hinatak ang mahabang mukha. Tinutulungan na naman ni Tang Yuyu si Lin Feng. Gusto niyang patayin siya. Si Tang Yuyu ay hindi katulad ni Lin Feng, kahit na nakuha na niya ang pangalawang Jade Key, walang nagulat dahil nakalusot siya sa pinakatuktok ng ikapitong Zuan-Chi layer. Ang pangalawang sugo o maging si Niayon ay walang pagkakataon laban sa kanya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ni Tian Feng ay hindi makapagsalita at galit na galit, ang pangalawang sugo ay mamamatay. Ganun lang kasimple. Mula sa 7 sugo, isa na lang ang matitira. Niayon. Si Tang Yuyu ay kaibigan ni Lin Feng kaya hindi niya sila binitawan. Proud ka ba? Sabi ni Lin Feng habang nakatingin sa medyo may edad na lalaki. Natagpuan ni Lin Feng na kaibig-ibig si Tang Yuyu. Kung natatakot ka, maaari kang sumuko ngunit dapat mong isuko ang lahat ng kayamanan. Sabi ni Zhu Wuchang nang makita niyang takot na takot ang pangalawang sugo. Kung lumaban siya, mawawala sa kanya ang lahat at mapapahiya siya. Ngunit kung gusto siyang patayin ni Tang Yuyu, malamang doon siya mamatay. Magulo ang kanyang pag-iisip ng mga sandaling iyon at ilang sandali pa ay nagpasya na siya. Suko na ako. Mukha siyang mahina at takot na takot. Ang makasali sa great competition ng Zuyu ay isang kataraan. Prestihiyoso sana na bumalik kay Tian Feng at ipagmalaki ito ngunit ngayon ay sumuko na siya. Hindi niya masasabi kahit kanino ang tungkol sa mga laban ng kompetisyon. Dahil masyado siyang natakot at sumuko na, hindi niya matamasa ang kaluwalhatian ng pagsali. Duwag, asar ka nga. S.A. kay Zhu Wuchang nang may kasuklam-suklam. Nakarating na siya sa ngayon at ngayon ay sumusuko na, mga duwag ang mga ganyang tao. Nang marinig ng pangalawang sugo si Zhu Wuchang, siya ay namangha. Hinamak siya ng matanda. At ginawa ng lahat. Isang kakilakilabot na kahihiyan. Saka siya nagsimulang maglakad at umalis. Tiningnan ni Lin Feng ang pangalawang sugo sa mahinahon at tahimik na paraan. Ang pangalawang sugo ay kumilos ng napaka-agresibo at mayabang noon, ngunit ngayon ay napakadali niyang sumuko. Si Tang Yuyu ay lumipat pabalik sa tabi ni Lin Feng. Noong unang laban, isa sa kanila ang namatay at hindi naganap ang pangalawang labanan dahil sumuko na ang isang duwag. Nagulat talaga ang mga tao. Ang ikatlong labanan ay napakabilis, nadurog-didiling ang kanyang kalaban sa isang suntok. Ang lahat ng mga labanan ng 8 pinakanamumukod tanging mga henyo ng Zuyu ay ganoon. Madali nilang durugan ang pinakamahina. Binigyan ng partikular na atensyon ni Lin Feng sina Yu Tianming at Wu Qing na nanalo. Ang 2 taong iyon ay nakalusot sa pinakatuktok ng ika-6 na layer ng Zuan-Chi at malapit nang makapasok sa ika-7. Lahat sila ay naging mas malakas simula noong umalis sila patungong Dragon Mountain. Sina Yu Qingshan at Teng Wuyao ay nakaramdam ng kasiyahan at matangkad na ngumiti. Paminsan-minsan, lumilingon silang muli sa isa na parabang nag-aaway din sila. Sa wakas ay nakumbinsi si Yu Qingshan na si Yu Tianming ay mas malakas kaysa kay Wu Qing. Malalampasan din siya ng apo niya, ilang taon na lang ang kailangan niya. Ngunit si Teng Wu Qing ay kumbinsido din na si Wu Qing ay kasing lakas ni Yu Tianming at malapit nang maging mas malakas kaysa sa kanya. Walang pakialam si Lin Feng sa mga bagay na iyon, alam niyang matatalo sina Yu Tianming at Wu Qing laban sa kanya sa isang punto. Hinamon ng isa na nakakuha ng ika-28 susi ng Jade si Yun Feiyang. Sumulyap si Lin Feng sa kanya, ang taong may ika-28 susi ng Jade ay nakalusot sa ika-7 Zuan-Chi layer. Maraming tao ang namatay sa mga unang round ngunit nakaligtas siya. Sa Zuyu, ang isang cultivator ng ika-7 Zuan-Chi layer ay itinuturing na malakas.
Gayunpaman, sa kompetisyon, nakuha lang niya ang ika-28 susi at lahat ay napakabata pa rito. Si Yunfei Yang ay nakalusot sa ika-6 na Zuan Chi layer pagkatapos ng unang round sa Evil Area. Marahil ay nakakuha siya ng hindi kapanipaniwalang kayamanan na nakatulong sa kanya. Maaaring sorpresahin muli ni Yunfei Yang ang lahat. Kumuha siya ng isang flask ng alcohol at ibinaba iyon. Pagkatapos ay matamlay siyang naglakad patungo sa gitna ng fighting stage. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 638, Cosmic Force. Nagulat ang kalaban nang makita niya kung gaano katamad ang hitsura ni Yunfei Yang. Parang iba ang kinikilos ni Yunfei Yang. Hindi siya tulad ng mga nakakuha ng huling mga susi ng Jade, kadalasan ay mukhang mahina at natatakot. Wala silang tiwala sa sarili. Gayunpaman, iba si Yunfei Yang. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, siya ay mukhang kalmado at hindi nababagabag, halos mapayapa. Nakarank na siya sa ika-50 sa pagkakataong ito at hindi siya mukhang natatakot, mukha lang siyang kalmado at walang pigil. Tumingin ang kalaban kay Yunfei Yang sa kakaibang paraan at sinabi, "Mas malakas ako kaysa sa iyo sa pamamagitan ng isang cultivation layer at noong ikalawang round ay nakatapos ako sa ika-28. Wala kang isang pagkakataon na mahawakan ako kung mag-aaway tayo. Iminumungkahi kung sumuko ka na." Pinipigilan siya ng kalaban, ayaw niyang lumaban. Ang great competition ng Zuyu ay nagiging mas komplikado kaya ang hindi pakikipaglaban ay isang magandang paraan ng pagreserba ng lakas at enerhiya. Bakit hindi ka sumusuko kung ganoon? Tanong ni Yunfei Yang. Ang isa naman ay natulala. Ang antas ng aking paglilinang ay mas mataas kaysa sa iyo, bakit ako susuko? Ang antas ng paglilinang ay hindi nangangahulugang lahat. Tinulungan si Yunfei Yang ng walang alam. Kaagad pagkatapos, tumalon siya at nagsimulang manginig ang kapaligiran. Ano ang nangyayari? Ang mga tao ay namangha. Nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso, mukhang mapanganib ang mga bagay. Ang kalaban ni Yunfei Yang ay nagulat din, ang kanyang puso ay nanginginig kasabay ng mga hakbang ni Yunfei Yang. Lalong tumitindi ang sensasyon. Ang antas ng paglilinang ay isang aspeto lamang ng iyong aktwal na lakas, ang pisikal na lakas ay mahalaga din. Sabi ni Yunfei Yang. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo, ang kanyang mga paa ay binomba ang sahig ng fighting stage. May ilang chi na lumabas sa kanyang katawan, tila may mga ilaw na lumilitaw sa paligid. Kasabay nito, ang ilang chi ay lumipat patungo sa kanyang kalaban. Kahanga-hanga ang puwersa ng planeta. Kapag nagsasanay sa paglilinang maaari mong i-condense ang puwersa, hiramin ito mula sa lupa upang magsagawa ng mga pag-atake ng enerhiya. Ang iyong uri ng puwersa ay kaunting tulong lamang. Dahan-daang sabi ni Yunfei Yang. Bumagal din siya pagkatapos. Ginamit niya ang kanyang mga paa at puwersa para manginig ng husto ang buong katawan ng kalaban. Ang kalaban ay nakaramdam ng labis na inapi. Ang boses ni Yunfei Yang ay umalangaw sa utak at puso ng mga tao. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ng lahat. Lumalakas ang tindi ng chi ni Yunfei Yang, may napakalaking puwersa sa paligid niya. Pinapanood ni Lin Feng si Yunfei Yang, ngayon ay mukhang mas malakas siya kaysa sa huling pagkakataon sa Dragon Mountain. Ang chi ni Yunfei Yang ay nagiging nakakatakot, tila ito ay nagiging isang tao sa kanyang sarili. Ang puwersa ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang, sapat na upang makagawa ng pagkakaiba. Sabi ni Yunfei Yang. Siya ay may napakalalim na pag-unawa sa paglilinang. Si Yunfei Yang ay nakaharap sa isang napakalakas na cultivator, ang kalaban na iyon ay wala nang ganang makipaglaban. Tila nasira ang kanyang kumpiyansa at determinasyon. Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok, napakalakas na naririnig pa niya ang kanyang sariling tibok ng puso na may halong boses ni Yunfei Yang. Ang puwersa ay isang aspeto ng paglilinang, ito ay kabilang sa planeta. Ang sariling katawan, kalakasan, at iba pa ay maaaring maging puwersa, at pagkatapos ay maaari itong maging hindi maintindihang kahalagahan. Nagpatuloy si Yunfei Yang. Ang kapansin-pansing kahalagahan ay ang hakbang pagkatapos ng antas siyam na layunin. Alam ng lahat ang tungkol doon. Naipaliwanag ng mabuti ni Yunfei Yang ang layunin at ang hindi maintindihang kahalagahan. Mukhang nagulat si Zhu Wuchang, kumikislap ang matalim na ilaw sa kanyang mga mata. Nakatuon siya kay Yunfei Yang. Ang galing talaga. Naisip ni Zhu Wuchang sa sandaling iyon. Nakakagulat si Yunfei Yang. Ang mga salita ni Yunfei Yang ay nakatulong sa lahat na mas maunawaan ang mga konseptong iyon, gayunpaman, alam nila na ang makalakad sa perpektong ritmo sa mga puwersang iyon ay napakahirap. Nakakakilabot. Siya ay nasa perpektong pagkakaisa sa mga cosmic wave. Naabot ni Yunfei Yang ang napakalalim na antas ng pangunawa, talagang napakatalino niya. Tulad ng inaasahan, may mga tunay na henyo dito. Sa isip ni Zhu Wuchang, nakangiti. Kinailangan ni Yunfei Yang na mabuhay, ang mga taong tulad niya ay napakabihirang. Nagbabago ang opinyon ng lahat. Hindi na nila akalain na matatalo pa si Yunfei Yang, mukha na siyang panalo. Kahit na mas mababa ang kanyang cultivation level kaysa sa kanyang kalaban. Siyempre, may limitasyon ng puwersa at lakas din ng mga tao. Gayunpaman, sa mahusay na landas ng paglilinang, maaaring walang mga limitasyon. Boom! Ang hakbang ni Yunfei Yang ay nagpang-inag sa buong kapaligiran at sa puso ng lahat. Kahit na si Yunfei Yang ay nakatapak lang sa sahig ng napakababa.
Sa tuwing naglalakad si Yun Fei Yang, may puwersa. Sinisikap niyang mas maunawaan ito sa bawat hakbang. Sa pagkakataong iyon ay lalong tumitindi ang kanyang puwersa. May kung anong malakas na hangin ang pumapalibot sa kanya. Nasa gitna na ng hangin iyon ang kalaban ni Yun Fei Yang. Sa makatuwid, ang lakas ay mabuti ngunit hindi ito nangangahulugan ng lahat. Ang ilang iba pang mga kadahilanan ay maaaring makaimpluwensya sa iyong paglilinang. Tapos Yun Fei Yang. Lalong tumitindi ang indayog ng kanyang mga hakbang. Boom! Ang lahat ay nahipnotismo sa mga hakbang ni Yun Fei Yang. Sa bawat lakad niya, nanginginig ang katawan nila. Sa pagkakataong ito, hindi tumigil si Yun Fei Yang. Lalong nanginginig ang kapaligiran, tila sa isabog. Kahit saan, tanging ang puwersa niya. Biglang, ang cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer ay na-project palayo sa hangin. Tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa na may mahinang tunog. Ang mga tao ay panay na nakatingin sa nagsasaka na iyon ng ikapitong layer ng Zuan Chi, natalo siya. Nakalusot si Yun Fei Yang hanggang sa ika-6 na layer ng Zuan Chi, ngunit sa mga hakbang na iyon ay pinalipad niya ang kanyang kalaban sa pagkatalo. Kinailangan niya lamang ng ilang, napakasimpleng mga hakbang para tumibok ang puso ng lahat, wala nang iba pa. Walang sino man ang makakalimot kay Yun Fei Yang. Masyadong nakakamangha ang hakbang na iyon. Si Yun Fei Yang ay mukhang kalmado at matahimik, tulad ng isang sandali noon. Walang nakakaalam sa iniisip niya pero hindi naman siya mukhang mayabang. Hindi niya sinubukang ipahiya ang kanyang kalaban o kung ano paman, nagtanong lang siya. Gusto mo bang ituloy ang laban? Gumagapang ang taong iyon sa sahig, na umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Umiling siya at sinabing, hindi na kailangan, nanalo ka. Iyon ay isang napakagandang labanan at isang mahusay na tagumpay para sa iyo, kailangan ko talagang magsanay. Salamat sa mga itinuro mo sa akin. Huwag kang mag-alala, alis na ako. S.A. kay Yun Fei Yang, tumanggo at bumalik sa kanyang orihinal na lugar. Anong misteryoso at misteryosong tao? Sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Talagang namangha siya. Nais din ni Lin Fang na maunawaan ang konsepto ng puwersa ng higit pa. Gusto ni Lin Fang na maunawaan ang ritmo at pagkakaisa sa pagitan ng mga hakbang ni Yun Fei Yang at ng mga cosmic wave. Lahat ay nakatingin kay Yun Fei Yang sa ibang paraan. Ang lalaking iyon ay isang tunay na henyo. Misteryoso ba ako? Sabi ni Yun Fei Yang habang nagkibit balikat at nakangiti. Nanalo si Yun Fei Yang sa labanan, kahit na ang kanyang susi ay isa sa mga huling napatunayan niya sa lahat na wala itong ibig sabihin. Ang kanyang tagumpay ay nakasisilaw. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 639, kahanga-hangang pagpili. Laban sa lahat ng inaasahan, ang mga sumusunod na laban ay lubos na pantay-pantay dahil sila ay nasa gitna ng ranggo. Ang mga laban ay lubhang kawili-wiling panoorin. Lahat ng uri ng tao ay nanalo at natatalo, mula sa gitna ng ranggo pati na rin mula sa ibaba. Sa huli, 32 laban ang natapos. 64 na tao ang lumaban, 32 ang naalis. Ang mga naalis ay labis na nadismaya ngunit alam nila na ito ay dahil sa hindi sila sapat na lakas. Siyempre, buhay pa sila kaya may pag-asa pa. Sa 32 tao na naalis, 2 ang namatay at 1 ang nakatakas. Wala na silang pag-asa. Maraming itinuro sa mga natalo ang pakikipaglaban, naunawaan nila kung bakit malakas ang mga malalakas na magsasaka, kung ano ang nagpalakas sa kanila. Natalo sila ngunit igagalang pa rin ni Shengang ang kanilang presensya. Ang mahiwagang Shengang na iyon ay malamang na magbibigay sa mga tao ng hindi kapani-paniwalang mga kayamanan na makakatulong sa kanila na mapataas ang kanilang antas ng paglilinang. Iyan ang inaasahan ng mga natalo. Siyempre, ang pag-iisip sa ganoong paraan ay isa ring paraan ng pag-aliw sa kanilang sarili dahil sa pagkawala. Kung tutuusin, naalis na sila. Nawala ang kanilang pangarap na makapasok sa mga huling laban. Tumingin si Zhu Wuchang sa mga henyo, bahagyang ngumiti at sinabing, magpahinga ng 12 oras at maghanda para sa susunod na serye ng mga laban. Ang pangalawang serye ng mga laban ay magiging pangalawa ng lahat. Karamihan sa mga tao sa karamihan ay pumikit o nagsasanay ng ilang mga kasanayan kapag narinig nila siya. Nagpractice sila ng cultivation, o naghihintay na mapuno muli ang kanilang purong chi stock. Ang mga silhouette ng iba ay kumikislap at damapo sila sa gitna ng karaniwang pulutong upang makipag-usap sa mga tao mula sa kanilang mga angkan o sekta. Kinokonsulta nila ang kanilang mga kamag-anak upang humingi ng payo tungkol sa kung sino ang kanilang hamanin para sa susunod na labanan. Si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan ay nakakagulat na umupo at nagpatuloy sa pag-inom, sila ay mukhang medyo relaxed. Tumingin si Lin Fang kay Yun Fei Yang, ngumiti at sinabi, Yun Fei Yang, sabihin mo sa akin, hindi mo ba itinatago ang iyong tunay na antas ng paglilinang? Tila may mga sikreto si Yun Fei Yang. Sa unang pagkakataon na nakilala siya ni Lin Fang, nakalusot pa lamang siya hanggang sa ika-4 na layer ng Zuan Chi. Ngunit pagkatapos ay napakabilis niyang nakapasok sa ika-5 layer ng Zuan Chi. Gayunpaman, sa unang round sa Evil Area, nakalusot na siya sa ika-6 na layer ng Zuan Chi. Lumalakas siya ng napakabilis, masyadong mabilis para maging totoo. Lalong naintriga si Lin Fang dahil si Yun Fei Yang ay may napakataas na kapangyarihan ng pangunawa at napakalaking lakas, ngunit siya ay nasa ika-50 na pwesto sa ika-2 round. Kakaiba.
Nakuha lamang niya ang ika-50 susi. Si Lin Feng ay hindi naniniwala na si Yun Fei Yang ay nakalusot lamang hanggang sa ika-6 na Zuan Qi layer. Naniniwala siya na ang kanyang cultivation level ay mas mataas pa doon. Hulaan mo, sabi ni Yun Fei Yang. Hindi ko nakikita pero pakiramdam ko mas malakas ka. Sabi ni Lin Feng, nakatingin kay Jun Moshi at Tang Yuyu. Hindi ko alam. Tulong Tang Yuyu. Kumikislap ang mga mata ni Jun Moshi, nakatingin siya kay Yun Fei Yang sa kakaibang paraan. Sina Yun Fei Yang at Lin Feng ay magkatulad, sila ay mukhang hindi gaanong mahalaga, kalmado, hindi mayabang, matahimik. Hindi sila masyadong nakakakuha ng atensyon ng mga tao, ngunit sa katunayan, sa bawat pag-aaway nila ay nakakamangha sila. Napakasama niyong dalawa. Biro ni Jun Moshi. Mukhang sumang-ayon siya kay Lin Feng tungkol kay Yun Fei Yang, gayunpaman, may pagdududa din si Jun Moshi pagdating kay Lin Feng. Nagdududa siya na si Lin Feng ay nagpapakita ng kanyang buong lakas. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Pang-aasar ni Lin Feng. Talagang walang kinalaman sa iyo. Hanggang sa ika-5 Zuan Qi layer ka lang, ngunit nakuha mo ang unang Jade Key. Natapos mo kahit na bago ang mga cultivator ng ika-8 at ika-9 na layer ng Zuan Qi. Bulong ni Jun Moshi. Tumiti si Lin Feng mula sa gilid ng kanyang bibig, gusto rin niyang asarin ang kanyang mga kaibigan. Mabilis na lumipas ang kalahating araw. Sige. Oras na para magpatuloy. Sabi ni Zhu Wuchang. Biglang naging seryoso at seryoso ang lahat. Lumipat silang lahat sa Flood Dragon statue muli, psikolohikal nilang inihahanda ang kanilang sarili. Magsisimula na itong muli. Mula sa 32 taon na iyon, 16 na lang ang natitira pagkatapos nitong serye ng mga labanan. Ang 16 na tao ay maaaring magpatuloy. Pagkatapos ng 16 na mga labanan na iyon, 8 na lang ang natitira. Pagkatapos ay lalabas ang nangungunang 10, at higit na partikular ang nangungunang 8. Sa wakas ay makikilala ang mga pinaka-nakasisilaw na kabataan ng Great Competition ng Zuyu. Ang pagiging isa sa 8 pinaka-nakasisilaw na magsasaka ng kompetisyon ay magiging isang matinding kaluwalhatian at karangalan para sa kanila. Babalik sila sa kanilang bansa, isa sa 13 bansa ng Zuyu, at makikilala bilang hindi kapani-paniwalang mga magsasaka. Kasabay nito, ang kompetisyon ay isang mahusay na paraan upang maging mas malakas. Pagkatapos makipagkompetensya sa kanilang antas ng paglilinang ay magiging mas mataas. Ito ay magpapataas ng kanilang tiwala sa sarili, determinasyon at paghahangad. Siyempre, hindi pa tapos kaya walang kwentang panaginip ang mga bagay na iyon. Una kailangan nilang manalo sa kanilang susunod na 2 laban, na hindi magiging ganoon kadali. Bukod kina Lin Feng at Yun Fei Yang at isa pang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Qi, lahat ng iba pa ay nasira kahit papaano hanggang sa ika-7 layer ng Zuan Qi, kahit papaano. Bukod sa lakas at kakayahan, may papel din ang swerte. Para sa ilang mga tao, ang kakayahang pumili ng kanilang mga kalaban ay talagang isang malaking swerte. Lin Feng, ikaw na, sabi ni Zhu Wuchang. Si Lin Feng ay, pagkatapos ng lahat, ang una sa kanila. Bahagyang tumango si Lin Feng at tumalon pasulong. Kaharap niya ang 31 napakalakas na magsasaka. Sino ang pipiliin niya sa pagkakataong ito? Si Yun Fei Yang ang pinakamahina sa lahat ngunit siya ay napakalakas. Higit pa rito, siya ay mabuting kaibigan ni Lin Feng kaya hindi nila mapili ang isa't isa. Bukod kay Yun Fei Yang, mayroon lamang isang tao sa ika-6 na layer ng Zuan Qi. Napatingin ang lahat sa taong iyon. Kailangan siyang piliin ni Lin Feng kung gusto niyang manalo. Nakaramdam ng tensyon ang magsasaka na iyon nang maramdaman niyang nakatingin sa kanya ang lahat. Marami siyang pressure sa sandaling iyon. Bueno, ang pakikipaglaban sa kanya ang aking pinakamahusay na pagpipilian. Naisip ng taong iyon. Bukod kay Lin Feng, ang mga susunod ay nakakatakot. Siguro ang pinakamagandang opsyon ay ang mapili ni Lin Feng. Tumingin din si Lin Feng sa kanya, umikislap ang kanyang mga mata. Sabi nung taong yun, mag-away tayo. Isang nakakatakot na enerhiya ng labanan ang bumangon sa himpapawid. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay hindi na siya tinitingnan ni Lin Feng. Hindi siya pipiliin ni Lin Feng. Ang taong iyon sa ika-6 na layer ng Zuan Qi ay muling natakot. Kung hindi siya pipiliin ni Lin Feng, siguradong matatalo ang taong iyon. Pakiramdam niya ay naalis na siya, ganap na nasiraan ng loob. Nagulat din ang mga tao nang makitang hindi siya pinipili ni Lin Feng. Nakapasok na siya sa ika-6 na layer ng Zuan Qi kaya siya ang pinakamahusay na pagpipilian. Si Lin Feng ang unang pumili kaya magandang pagkakataon din iyon para sa kanya, ngunit parang hindi niya ito gagamitin. Pagkatapos ay dahan-daang ibinaling ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Niayon, pagkatapos ay kay Wu Qing. Mukhang nag-aalangan si Lin Feng. Natatakot bang lumaban si Lin Feng? Akala ng karamihan. Si Lin Feng ay tila napakawalang bisa. May mga bagay na kailangang ayusin. Naisip si Lin Feng. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Yu Tianming. Natahimik si Yu Tianming nang makita niyang nakatingin sa kanya si Lin Feng. Siya ba ang pipiliin niya? Walang dahilan si Lin Feng para piliin siya. Halika dito. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Si Yu Tianming ay namangha, si Lin Feng ay talagang nakatingin sa kanya at talagang pinipili siya. Pero hindi niya maintindihan kung bakit.
Nakapasok na siya sa ikapitong Zuan-Chi layer at may iba pang mas mahina kaysa sa kanya. Hindi naman siya nagkaroon ng conflict sa kanya, bakit siya ang pinili niya? Hindi lang si Yu Tianming ang nagulat. Lahat ng iba ay, kabilang si Yu Qingshan. Bakit hinahamon ni Lin Fang si Yu Tianming? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 640, insekto hindi naintindihan ni Yu Tianming, nataranta si Yu Qingshan at ang mga tao. Ngunit dahil pinili siya ni Lin Fang, walang pagpipilian si Yu Tianming. Pagkatapos ay tumalon si Yu Tianming at lumapag sa gitna ng fighting stage. Si Yu Tianming ay kumbinsido na siya ay mananalo sa labanan. Siya ay magiging bahagi ng 16 na pinakamahusay at makakakuha ng ilang hindi kapani-paniwalang kayamanan mula kay Shengang. Babalik siya kay Zhu Yu bilang isang maluwalhating bayani. Wala siyang dahilan para mag-forfeit, madali niyang matatalo si Lin Fang. Ang dalawang silweta ay magkaharap, si Yu Tianming ay naglabas ng ilang napakalaking matulin at mabangis na chi. Hindi pa rin niya naiintindihan ang pinili ni Lin Fang. Sa huling labanan, sa kanyang lakas ng ikalimang Zuan-Chi layer, si Lin Fang ay nanatiling hindi kumikibo tulad ng isang bundok sa ilalim ng pag-atake ng 10,000 elepante ng Wanziyang Sect. Ang kanyang katawan ay sobrang solid, ngunit si Yu Tianming ay magiging maingat sa eksaktong dahilan na iyon. Ngunit si Yu Tianming ay nanatiling kumpiyansa, nang walang tiwala sa sarili, paano siya mananalo? Bukod pa rito, medyo mababa rin ang cultivation level ni Lin Fang, walang dahilan para hindi manalo si Yu Tianming. Sinasabi ko sa iyo, ang pagpili sa akin ang pinakamalaking pagkakamali mo sa great competition ng Zuyu. Sabi ni Yu Tianming. Nagpatuloy siya sa malamig na boses. Pagsisisihan mo ang pagpipiliang iyon, at ang presyo para dito ay magiging mabigat. Tumingin si Lin Fang kay Yu Tianming at sinabing, umiling. Dahil ito ang pinili ko, responsibilidad ko ito at hindi ako magsisisi. Pinili kita at ngayon ay hindi na iyon mababago, kaya hindi na kailangang magsalita ng walang kaparakan. Labanan tayo at tingnan kung sino ang magsisisi. Ipakita mo sa akin ang iyong tunay na lakas at patunayan sa akin na ako ay mali. Ipakita mo sa akin ang iyong tunay na lakas at patunayan sa akin na ako ay mali. Ang mga salita ni Lin Fang ay umaalingaw sa ulo ni Yu Tianming. Bigla siyang naging kalmado at solemn habang naglalabas siya ng nakakatakot na enerhiya. Purong chi ay sumisipol sa hangin at binalot ang katawan ni Lin Fang, malakas ang pressure. Ang puting buhok ni Yu Qingshan ay lumilipad sa karamihan. Mukha siyang proud. Sinisimulan ni Yu Tianming ang labanan. Kung isasaalang-alang ang kalaban, kailangan niyang manalo. Tianming, gamitin mo siya bilang iyong stepping stone sa landas ng cultivation, mararating mo ang mga ulap. Bulong ni Yu Qingshan. Matatalo siya. Sabi ng isang hindi kalayuan sa kanya, si Xiaoya iyon. Mukhang kumbinsido si Xiaoya at kumpiyansa siyang ngumiti. Hindi magpapatalo ang kapatid ko, imposible. Sabi ni Xiaoya na may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Galit na galit si Yu Qingshan, paano siya kumbinsido? Talagang hindi pwedeng mawala ang kapatid natin. Sabi ni Hanman, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nakumbinsi rin siya sa mga kakayahan ni Lin Fang. Kailangang manalo si Lin Fang. Tingnan natin. Sabi ni Yu Qingshan na may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang puso, hindi siya nakaramdam ng kalmado at katahimikan. Si Yu Tianming ay dumanas ng napakaraming paghihirap at dumanas ng maraming paghihirap. Ang pagkawala ngayon ay mangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang nakasisilaw na karera sa paglilinang. Mag-away tayo. Galit na sigaw ni Yu Tianming. Pagkatapos ay naglabas siya ng napakapangit na purong chi. Nagamit niya ang lahat ng lakas ng ikapitong Zuan-Chi layer nang hindi kinokontrol ang sarili. Ginamit niya lahat ng lakas niya. Boom! Yung puro chi niya parang sisabog na. Ang mga kamay ni Yu Tianming ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol at gumagalaw patungo kay Lin Fang ng buong bilis. Ngunit sa sandaling iyon, mukhang kalmado at tahimik si Lin Fang. Gumalaw lang siya na parang hangin, mukhang natural, malaya at hindi nababagabag. Binuka ni Lin Fang ang kanyang bibig at nagsimulang umawit ng ilang mantra sa Sanskrit. Tila ang kanyang mga mantra ay libu-libong taong gulang. Magnificent golden Sanskrit letters lumitaw sa hangin pagkatapos ng bawat salita. May gintong aura sa paligid ng katawan ni Lin Fang. Nakakasilaw ang gintong aura na iyon. Mukha siyang Shakyamuni Buddha, dalisay at banal, na nagliliwanag sa mundo ng kanyang karunungan. Ano ang kasanayang iyon? Nagtaka ang karamihan, panoorin si Lin Fang. Sa wakas ay gumamit siya ng tunay na kasanayan. Pagkatapos ay biglang huminto si Lin Fang, mukha siyang estatwa. Buzz! Dama po ang mga kamay ni Yu Tianming kay Lin Fang at kumalat sa hangin ang tunog ng isang kampana. Si Lin Fang, sa kanyang hindi masisirang gininto ang katawan, ay hindi gumagalaw kahit isang ayota, tulad ng isang bundok. Iyan ang tunay na lakas ni Lin Fang. Nanginginig ang mga tao. Ang kanyang katawan ng Shakyamuni ay hindi kapani-paniwala. Ang kanyang katawan ay naging isang tunay na estatwa ng Buddha. Si Yu Tianming ay nakalusot sa ikapitong Zuan-Chi layer, ngunit tulad ng nakaraang labanan ni Lin Fang, hindi siya gumalaw kahit isang ayota. Nagulat si Yu Tianming, naramdaman niyang bumagsak ang kanyang mga kamay sa isang hindi masisirang estatwa. Si Yu Qingshan ay namangha. Si Lin Fang ba iyon?
Ang cultivator na iyon ng ikalimang Zuan Chi layer ay naging isang Buddha statue at walang naramdaman sa pag-atake ni Yu Tianming. Mamatay. Si Yu Tianming ay naglabas ng mas dalisay na chi at nagpatuloy sa pagbomba sa katawan ni Lin Fang. Ang gininto ang liwanag ay nasa Syra, unti-unti. Pero masisira ba? Si Lin Fang ay nakatingin kay Yu Tianming na hindi nababagabag. Tapos sabi niya, wala kang pagkakataon na saktan ako. Sa harap ko, ikaw ay isang maliit na insekto, ikaw ay isang duwag, ikaw ay ganap na walang kakayahan. Makatingin ka lang sa akin. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Si Yu Tianming ay namangha, siya ay may napakataas na likas na kakayahan at naglagay ng labis na pagsisikap sa kanyang paglilinang. Hindi siya tumigil sa pagiging mas malakas dahil palagi siyang umaasa na maging isa sa 4 na pinakamahusay na magsasaka ng Zuyu. Gusto niyang masilaw. Nagawa ni Yu Tianming na maging isa sa 8 mataas na opisyal ng Zuyu. Siya ay ginagalang at hinahangaan ng lahat. Para sa Yu Clan, si Yu Tianming ay isang kayamanan. Ngayon, nakatayo siya sa fighting stage sa great competition ng Zuyu. Nais niyang bumalik kay Zuyu bilang isang maluwalhating magsasaka. Gusto niyang ipakita sa tiyahin na bukod sa kanya, may isa pang henyo sa Yu Clan. Ngunit si Lin Fang, kasama ang kanyang katawan na Buddha, ay hinahamak siya at tinawag siyang insekto. Ayaw aminin ni Yu Tianming ngunit ang kanyang dalisay na chi ay umabot na sa limitasyon nito. Wala siyang magagawa laban kay Lin Fang, hindi niya ito kayang saktan. Kaya't napagtanto ni Yu Tianming na kahit na sa kanyang pinakamahusay na mga kasanayan, ang magagawa lang niya ay ang bahagyang manginig ang katawan ni Lin Fang. Ang pagsira sa katawan ni Lin Fang ay magiging napakahirap. Hindi masira ni Yu Tianming ang katawan ni Lin Fang kaya paano niya ito matatalo? Nagsimula siyang masiraan ng loob. Nawawala ang tiwala niya sa sarili. Tianming, huwag kang susuko. Galit na sigaw ni Yu Qingshan nang makita niyang si Yu Tianming ay nagsisimula ng magmukhang nasiraan ng loob. Nanginag si Yu Tianming at itinaas ang kanyang ulo. Bigla siyang nagmukhang galit at matigas na naman. Urge. Sa likod ni Yu Tianming ay lumitaw ang kanyang Celestial Fang Spirit. May 6 na ulo ng dragon sa ibabaw nito, at ang mga ulong iyon ay nakatingin kay Lin Fang sa paraang hinamak. Mamatay. Galit na sigaw ni Yu Tianming. Ang 6 na ulo ay nagpakita ng kanilang mga ngipin at lumipat patungo kay Lin Fang. Mga gintong kamay. Ang gininto ang Sanskrit na mga titik ni Lin Fang ay naging isang napakalaking kamay at lumipat patungo sa dragon, na binomba ang kapaligiran. Roar. Ang Celestial Fang Spirit ay umungal at na-project pabalik. Tumingin muli si Lin Fang kay Yu Tianming. Sa parehong paghamak na paraan na sinabi niya. Sabi ko sa'yo, isa kang maliit na insekto sa harap ko, wala nang iba. Wala kang pagkakataong manalo. Ang mga tao ay nanginginig, si Lin Fang ay talagang nakakatakot. Si Yu Tianming ay nakalusot sa ikapitong Zuan Chi layer ngunit wala siyang magawa laban sa kanya. Nakuha ni Lin Fang ang unang Jade Key, dahil lang ba talaga ito sa swerte? Bukod dito, sinasadya ni Lin Fang na nakikipaglaro kay Yu Tianming, sinusubukang sirain ang kanyang tiwala sa sarili. Nababaliw na si Yu Tianming, maliit lang ba talaga siyang insekto? Nagawa niyang makapasok sa great competition ng Zuyu. Iyon ay isang hindi kapani-paniwalang karangalan, isang maluwalhating bagay. Ngunit ngayon ay dudurugin siya ni Lin Fang, ang kanyang puso, at ang kanyang tiwala sa sarili.